The Sandigan Bayan 6th Division canceled today's hearing of former lawmaker Zaldico and his co-accused in the Oriental Mindoro flood control malversation case. Mobile journalist Arles de los Santos with more. Arles, bakit na-cancel yung hearing? Tama ka dyan, Diego, na-cancel nga ang nakatakdasa ng hearing or trial ng malversation case ng mga kapwa-akusado ni Ko na dating mga DPWH member of officials matapos hilingin ng mga kampo nito na bigyan sila ng kaunti pang oras para timbangin ang kanilang mga legal na opsyon o hakbang na maaaring gawin matapos ngang ibasura ng 6th Division na Sandigan Bayan ang kanilang motion for reconsideration kung saan hinihiling nila na kung maaari ay ibasura na nga ang malversation case laban sa kanila. Hindi yan pinagbigyan ng mga hukom ng Sandigan Bayan at ngayong araw sana ang nakatakda na pagharap ng defense witness ng mga akusado kung saan dapat haharap dito yung isa sa mga kapwa-akusado din nila pero hindi nga ito natuloy ngayon. Para yan sa umano'y maanumalyang konstruksyon na ng isang flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289.4 million pesos. Dito, Diego, sa kaso na ito ay nananatiling at large si Ko kasama ang iba pang mga umano'y opisyal ng SunWest Incorporated. At abangan natin sa June 30 kung bubulong na nga ba at may pepresenta na ng mga defense team or ng mga defense team at least yung kanilang mga witness kaugnay ng kasong ito. Alright, para klaruhin ko lang Arles, yung hearing will resume when again? Para clear lang tayo. It was rescheduled, Diego, for June 30 after it was canceled dahil iniling ng kampo ng mga kapwa-akusado ni Ko na bigyan sila ng oras para timbangin yung kanila pang ibang mga legal options. Okay, ano pa ang ibang update natin, Arles, with regards kay kaso ni former Senator Bong Revilla? Sa ngayon, Diego, ay nagpapatuloy ang pagdinig at paglilitis para naman sa 4th Division ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong graft naman na kinaharap ni Bong Revilla kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project naman sa Panty Bulacan na nakakahalaga ng 92.8 million pesos. Nakatakda na humarap ngayon hapon ang witness na si Jose Cruz, isang records official ng DPWH kung saan kukumpirmahin na meron nga sa kanilang tala or sa kanilang record yung subject project na kung saan itinuturo ang non-existent or ghost flood control projects. Pero kaninang umaga, Diego, ay nagkaroon din ng isa pang pagdinig para naman ito sa malversation case ni Revilla na non-bailable din ang kaso kung saan tumestigo ang isa sa mga pinangalan ng BGC Boys ni Senator Panfilo Lacson na si Edric Santiago. Ito ay dating opisyal or empleyado ng DPWH sa Bulacan at naging driver din ni dating DPWH engineer na si Henry Alcantara kung saan sinabi niya nga na nasa at least 10 beses siyang nag-deliver ng mga kahon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero ayon sa kanya ay hindi niya raw alam na pera ang laman ng mga kahon na kanyang i-deliver pero nakutuban niya raw ito matapos ngang marinig ang ilang mga conversation or pag-uusap ni na Alcantara at ng isa pang engineer ng Bulacan na si Carlo Rivera. So wait, never niya nakita yung laman ng case. In other words, parang narinig lang niya kung ano yung laman. Yes, parang ganon yung lumalabas, Diego, At yan yung nakikita natin na pattern dito, Kahit yung mga driver ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, may mga transaksyon patungkol sa delivery ng pera sa isang hotel sa Pasay pero hindi raw nila alam kung ano yung nilalaman ng mga kahon na tinatanggap at dinideliver sa kanila. Later na lamang nalaman na nung umusok na yung balita na ito at kaparehas halos yung testimonya nito ni Santiago na sinasabi nasa at least 10 times siyang nag-deliver pero hindi niya raw alam na pera yun at until na kukutuban niya lamang daw na yun na nga, pera yung inilalaman nito. Pero meron daw siyang mga patunay ng conversation kay Alcantara, gayon din sa mga driver ni Undersecretary Roberto Bernardo na sina alias Nino at si alias Isko. Alright, thank you for clearing that up. On to another issue, yung kaso naman ni Senator Estrada. Actually, Diego, parang magiging jam-pack na naman ang ating June 30 dahil hinihintay pa rin natin yung pag-reign at pagpapatuloy nga ng graft and plunder cases ni Senator Jinggoy Estrada. Ang pinakahuling latest natin doon ay yung hindi nga napagbigyan
yung hiling ni Estrada na huwag siyang suspindihin. Hanggang sa ngayon ay effective yung preventive suspension kay Estrada habang gumugulong yung kasong graft sa kanya. No? Sang-ayon na rin sa desisyon ng Sandigan Bayan Second Division. Though sa June 30, Diego, ay inaasahan natin na magiging virtual lamang ang magiging appearance ito ni Estrada para sa Second Division habang hihintayin pa natin kung virtual din ang kanyang magiging pag-attend sa mga trials and proceedings na paparating sa kanyang plunder cases. Alright, Diego. Arles, before I let you go, no, I'd like to ask yung 90-day, tama, no, 90-day preventive suspension kay Senator Estrada. Pag nag-lapse yung 90 days, what happens next? Tuloy-tuloy ba ang pag-renew ng suspension or pag-uusapan kung mas mahaba suspension? What will happen? Ang alam natin, Diego, ay pag nag-lapse yung 90 days, no, ay ayun na yun for a while. Unless i-extend yun ng court, no? Kasi yung 90 days na yun, Diego, para pa lamang yun sa Second Division ng Sandigan Bayan for 90 days. Pero kailangan pa siya ulit, inaasahan natin na masuspend doon naman sa 5th Division ng Sandigan Bayan for another graft and plunder case. So probably that 90 days ay isa pa lang sa mga suspension na pwede niyang kaharapin. No? Pwedeng another 90 days or longer than 90 days kapag nagdesisyon na yung 5th Division ng Sandigan Bayan. So pag plunder, pwedeng mas mahaba kaysa sa yung nakaprescribe sa graft? The way we understood it, Diego, parang the entire proceedings dahil yung plunder ay isang criminal case. No? Ito ay kasama sa mga capital offense na tinatawag kaya baka mas mahaba at bukod doon hindi nga siya pwedeng basta-basta na makalabas ng kulungan dahil ang plunder ay isang non-bailable case at kinakailangan niya pang mag-file ng petition kung sakasakali. Alright, thank you for that update. Mobile journalist Arles de los Santos.